Sa gitna ng mainit na off-season na kinakaharap ng Los Angeles Lakers, isang matinding revelasyon ang lumabas mula sa kampo ni Rob Pelinka. Ayon sa mga insider, nagsimula na raw ang internal movement ng Lakers front office para sa kanilang susunod na hakbang, lalo na sa paghahanap ng quality big man na makakatulong kay Luka at LeBron James at sa kabuuang defensive identity ng team. Unang lumutang ang pangalan ni Miles Turner, isang matagal ng target ng Lakers. Ngunit ayon sa source, kahit may nakahandang 3 offer package si Pelinka, hindi niya pa ito inihahain sa Indiana Pacers. Dahil hinihintay pa niya ang magiging resulta ng kampanya ng Pacers ngayong playoffs. Kapag umabot ang Indiana sa Eastern Conference Finals, malaki ang tsansa na hindi nila bitawan si Turner, kaya't hindi basta-basta isusugal ng Lakers ang kanilang assets. Dahil dito, naghahanda na si Pelinka ng kanyang plan B, at dito napapasok ang muling pakikipagnegosasyon kay Danny Ainge para kay Walker Kessler. Alam naman natin kung gaano kahirap makipag-deal kay Ainge, lalo na't kilala siya bilang isang matigas sa usapang trade. Pero ayon sa insider, handa na raw ang Lakers na ibigay ang hinihingi ni Ainge para makuha si Kessler. Isa itong malaking senyales na seryoso ang Lakers sa pagkuha ng young and defensive-minded big man na pwedeng magsilbing long-term presence sa paint. Kung hindi man matuloy ang Turner trade, mukhang mas realistic na opsyon si Kessler sa kasalukuyang sitwasyon. Maliban kay Turner at Kessler, kasama rin sa exploratory list ni Pelinka sina Clint Capela, Steven Adams, at Nikola Vucevic. Pero ang nakakagulat, ayon sa ulat, isinama rin ni Pelinka sa early inquiries ang ilan sa mga superstars gaya nina Nikola Jokic, Giannis Antetokounmpo, Domantas Sabonis, Bam Adebayo, at Nick Claxton, sakaling may isa man sa kanila ang biglang mag-request ng trade. Ibig sabihin, naghahanda si Pelinka hindi lang para sa mga realistic targets, kundi pati na rin sa mga long shot na trades kung sakaling magkaroon ng pagbabago sa landscape ng NBA. Samantala, isang seryosong update ang inilabas ni Jovan Buha ng The Athletic kaugnay kay LeBron James. Ayon sa kanyang ulat, ngayon lang daw naranasan ni LeBron ang ganitong klaseng injury sa buong career niya. Tuwing umaga raw ay hirap siyang tumayo, isang senyales na may malalim na epekto ang injury na ito sa kanyang katawan. Bagamat hindi ito ACL tear, masasabing isa ito sa pinakakakaibang hamon na kinaharap ng isang player na kilala sa disiplina sa katawan. Sa edad ni LeBron at sa dami ng taon niyang ginugol sa liga, ito ang unang pagkakataon na nabahala ang kampo ng Lakers sa posibilidad na maaaring maapektuhan ang longevity ng kanilang franchise star. Kapag hindi agad gumaling ang injury na ito, maaaring maapektuhan hindi lang ang playing time ni LeBron, kundi pati na rin ang kabuuang direksyon ng Lakers sa offseason. At hindi pa dyan nagtatapos ang drama. Ayon pa rin kay Jovan Buha, 2 koponan na raw ang tahasang nagpapakita ng interes kay Austin Reeves, ang San Antonio Spurs at Miami Heat. Parehong handang mag-offer ng kontratang akma sa talento ni Reeves. Ang tanong, kayang bang pantayan ng Lakers ang posibleng alok ng dalawang team? Kung sakaling mag-offer sheet ang Spurs o Heat, lalagay sa alanganin ang Lakers, lalo't limitado ang cap flexibility nila. Isa na namang matinding desisyong pinansyal ang kailangang harapin ni Pelinka at ng Lakers front office. Kung aalis si Reeves, mawawala sa kanila hindi lang isang batang star, kundi isang fan favorite at core piece ng kanilang rotation. Sa lahat ng ito, malinaw ang mensahe, hindi idle ang Lakers. Tahimik pero aktibo si Rob Pelinka sa paghahanda ng mga susunod na hakbang. Pero ang tanong, sapat ba ang mga hakbang na ito para masalba ang direksyon ng Lakers? At kung hindi mapapirma si Turner, at kung hindi rin makuha si Kessler, may plan C pa ba si Pelinka? Masusukat ang tunay na galing ng Lakers front office sa darating na offseason. At dito natin malalaman kung may tunay nga ba silang plano, o kung umaasa na lang silang muli sa pangalan ni LeBron James. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update. Maraming salamat po.